Posible raw maging grounds for impeachment ni Pangulong Rodrigo Duterte kung totoong siya lang ang nagpahintulot sa pagpasok at pananatili ng barko ng China sa Benham Rise. Maging ang DFA, iba ang pahayag sa sinabi ng Pangulo kaugnay ng paglalayag daw ng China sa bahaging iyon ng ating exclusive economic zone. Nakatutok si Rafi Tima. May pahintulot ba talaga o wala? Yan ngayon ang tanong ng mga eksperto sa napaulat na pagpasok at pananatili ng barko ng China kamakailan sa Benham Rise na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon mismo sa Pangulo. No, there's no incursion because may agreement kami. I even invited them to the shores of the Philippines for a visit. Wala, pinapalaki lang yan ng, I don't know, walang incursion dyan because it had we previously agreed that they can research ship naman yung ano. Pero ang Department of Foreign Affairs, iba ang pahayag. Meron bang pahintulot ang China para makapasok dito sa ating exclusive economic zone? In what sense? You mean yung... Do they have permission to conduct any activities there? Well, they never sought permission. Ang kalihim naman ng Department of National Defense tila nagulat sa sinabi ng Pangulo. Sa sinabi ni Pangulo na may prior coordination daw yung Chinese government sa atin na makapag-survey sila doon sa... Sinabi niya yun kapon? Yes, sir. Kailan niya sinabi? Sa press conference na paggabi, sir. There was a prior coordination daw sa Philippine government. Hindi ko masasagot yan. Hindi ko alam yan. Bagamat sa ilalim ng international law, pinapayagan na magsagawa ng scientific exploration at survey ang alinmang bansa sa karagatan ng isa pang bansa, kailangan itong dumaan sa proseso. Dahil natural na yaman at kontrol ng teritoryong sakop ng bansa ang pinag-uusapan, marami umano itong pagdadaanan. Kung totoong si Pangulong Duterte lang umano ang nagbigay ng pahintulot sa China, isa itong paglabag sa saligang batas at pwede maging grounds for impeachment. I think it's better for him to admit that he was mistaken. Kasi if that statement is true, culpable violation of the Constitution. Paliwanag ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi talaga masasabing bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Benham Rise. Pero anya sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, tangi ang Pilipinas lang ang binigyan ng sovereign rights dito. Ibig sabihin, Pilipinas lang ang pwedeng luminang ng langis, gas at iba pang mineral na posibleng makuha sa ilalim ng Benham Rise. Pero hindi raw pwedeng pagbawalan ng Pilipinas ang China at iba pang bansa sa pagdaan sa tubig sa ibabaw ng Benham Rise. Maaari rin daw magsagawa ng fishery research o pagsasaliksik sa mga isda roon ng ibang bansa, pagsaliksik sa water currents o daloy ng tubig, water salinity o alat ng tubig, pati na ang pagsukat ng lalim ng tubig para sa pagdaan ng mga sasakyang pandagat. Pero ang anumang survey na may kaugnayan sa paghahanap ng langis, gas at minerals, paglabag na raw sa UNCLOS dahil tanging Pilipinas nga lang ang binigyan ng karapatan dito. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Hindi raw naniniwala si Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na magiging dahilan ng impeachment ni Pangulong Duterte ang tungkol sa pagpasok umano ng barko ng China sa Benham Rise. Dumaan lang naman daw ang Chinese vessel doon.